Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli po si Mets Bishop and welcome to our daily devotion with Pastor Russell po. Today, our devotion talks about ano ang pinagkapareho ng demonyo at ng Kristiyano. So, our concept is all about faith and practice. So, ang tunay na pananampalataya ayon sa Biblia ay hindi lang paniniwala sa isipan, kundi pananampalatayang may bunga sa gawa at pamumuhay. So, based sa Santiago chapter 2 verse 17, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Ang tunay na paniniwala sa Diyos ay magbubunga ng pagsunod. Hindi pwedeng sabihin na nananampalataya ka pero hindi ito makikita ng iyong buhay. Ang pananampalataya at pagsunod ay hindi magkahiwalay. Sila ay dalawang mukha ng iisang barya. So, our Bible readings for today is all about Santiago chapter 2 verse 19. Naniniwala ka na iisa ang Diyos, mabuti. Maging ang mga demonyo ay naniniwala at nanginginig pa nga. So, ngayon nadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is faith gives direction. So, ang pananampalataya ay parang kompas na nagtuturo ng tamang direksyon. Kapag tunay ang paniniwala mo, ito ang magtutulak sa iyo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ka lang basta naniniwala, alam mo kung saan ka pupunta. Second is obedience is walking in that direction. Yung pagsunod ang actual na paglakad sa daang ipinapakita ng pananampalataya. So, hindi sapat na alam mo lang ang tama. Kailangan mong isabuhay ito. Ang tunay na pananampalataya ay may konkretong hakbang. And last teaching is faith and obedience are two sides of the same coin. So, kung sinasabi mong may pananampalataya ka pero walang gawa, kulang yan. At kung susunod ka lang pero hindi naman dahil sa pananalig, legalism niya. Ang pananampalataya at pagsunod ay dapat magkasama bilang ebidensya ng buhay na kay Kristo. So, ngayon dito na tayo sa ating application. So, yung first application is show your faith by your action. Hindi sapat ang pagsabing Kristiyano ako. Dapat nakikita ito sa ating ugali, sa relationship, at sa mga desisyong ginagawa natin. Maging saksi sa pamamagitan ng gawa, hindi lang sa salita, dahil faith without action is death. Second is be Abraham, not like demons who merely believe. So, ang mga demonyo ay naniniwala rin sa Diyos, pero hindi sila sumusunod. Pero tularan natin si Abraham na naniniwala at sumusunod. Huwag lang basta kaalaman sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay may kababaang loob at pagsunod. Last is complete your faith by being kind and loving. So, ipakita natin yung pananampalataya sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihan sa kapwa. Araw-araw na piliin nating pagpapatawad, magpakita ng malasakit at pagtulong. Kasi ito ang ebidensya sa buhay na may pananampalataya kay Kristo. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about, according to James, what kind of faith does God require? So, para sa akin, ayon nga kay Santiago, ang pananampalatayang hinihingi ng Diyos ay hindi lang paniniwala sa isip, kundi pananampalatayang may kalakip na gawa. So, hindi kasi sapat na naniniwala lang tayo na may Diyos. Ang tanong ay, nakikita ba sa ating pamumuhay ang epekto ng paniniwalang ito? So, ang tunay na pananampalataya ay may pagsunod, kabutihan at pag-ibig. Hindi ito patay o walang saysay. Ito ay aktibo, buhay at nagbibigay ng liwanag sa iba. Hindi lang kung ano ang pinaniniwalaan mo ang mahalaga, kundi kung paano ito nakaka-apekto sa iyong buhay. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa liwanag ng iyong salita. Lord God, patawarin mo po kami kung minsan ay nasabi namin naniniwala ako pero hindi ito makita sa aming buhay. Lord God, bigyan mo po ako ng pusong handang sumunod at pananampalatayang aktibo. Lord God, naway ang aking mga kilos ay maging patunay ng aming pananalig sa iyo. Lord God, ipakita mo po sa amin kung paano mamuhay ng may pananampalatayang totoo at may gawa. Sa pangalan ni Jesus, Amen.